Inyo ang Panginoon. At sinayin. Ngayon po ay piyesta ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Hindi lang sa pagsangan kung tusin. Kasi ang mahal na Birhen ng Guadalupe ay itinuturing na patron ng buong Pilipinas. So, kung tutusin ay hindi lang natin masyadong binibigyan ng pansin, pero ang mahal na Birhen ng Guadalupe, patron ng Pilipinas. Bahagi po ito ng pagtugon. Alam naman natin, istorya ng Guadalupe ay istorya ng isang magsasaka na si Diego na pinagpakitaan ng mahal na Birhen Maria na sa Guadalupe, Mexico. So, nung tayo po, nung unang panahon ay under tayo ng province of Mexico, nung panahon ng Castilla. Kaya po kung mapapansin nyo, nung una, panahon ng Castilla, tayo ay nabibilang kung tusin. Yung buong Pilipinas ay under the Diocese of Mexico. Well, yun ay daang taon na nakalilipas. Pero bahagi na ito ay pagkilala sa patuloy na pagkilos ng mahal na Birhen Maria, na patuloy na ipinamamanig yung kaganapan ng Ebanghelyo. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong tinuran, lalong-lalo na para sa pagkapalago ng ating pananampalataya. Makita natin na ang mahal na Birhen Maria ay nagpapakita, hindi lang kumikilos pa rin sa pamagitan ng kanyang tinatawag nating apparitions para patuloy na ilapit ang Diyos sa tao at ang tao sa Diyos. At isang maliwanag dun yung sa Mexico. At yun ay binabalot higit sa lahat ng pagpapanyaya. Kung minsan ang tawag natin ay mas kilala kasi yung mga Birhen ng Guadalupe, yung sa tinatawag na tilma, yung damit ng mahal na Birhen Maria na ibinigay kay Juan Diego. So, pero sabi nga po natin, yun ay doon namang nais na ipakita na alin yung na ito ay hindi lang pagkilos ng tao. Ito'y pagkilos ng Diyos. Bagamat alam natin, marami kasi mga apparition ng mahal na Birhen Maria na hanggang ngayon ay hindi tinatatakan ng simbahan as authentic. Isa na nga po rito, kung yung maalala, yung mahal na Birhen ng Carmel, sa Lipa. So, nagpalabas na doon yung pamantayan ang Vatican, na hindi itinuturing na authentic. Kasi pwede yung kasing dalawang tawag ang tinuturing natin apparition. Alin yun? Yung sa iyo lang nagpakita at yung mensahe ay para sa iyo. Personal apparition. Ito, katulad ng mahal ng Birhen ng Guadalupe, katulad ng mga itinuturing natin ng mga kinikilala natin ng mga apparition ng mahal na Birhen Maria na tinatakalan ng simbahan as authentic, ay ipinapakita na hindi lang ito pagpapakilala para sa iyo, ngunit para sa buong daigdig.
wala akong problema eh. Kung sabihin lamang na, nagpakita sa akin ng mahal na Birheng Maria, no? At ito yung sinabi sa akin. Simply because, yung message ay para lamang sa iyo, no? Hindi for public consumption. No? Pag sinabi natin for public consumption, yun ay a-undergo ng scrutiny ng simbahan. No? Kasi pag sinabi mo na public apparition yan, ibig sabihin yung mensahe niyan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat, ay doon pumapasok ang simbahan. No? Naalala nyo, noong panahon din yun, yung doon sa Agoo, no? Marami rito, dinumog din yun ng tao. Pero sabi nga, ay hindi ito authentic na apparition ng mahal na Birheng Maria. Maaaring ito ay para lamang doon sa taong yun, hindi para sa lahat. Bahagi ho. Kasi may ganun Wala akong problema yon. Kung sa iyo gusto magpakita ang mahal na Birheng Maria as a personal level. Kasi bahagi ho yun, na pwedeng mangyari sa ating pagkilos. Kaya sabi nga natin, sa ating panalangin ay naroon yung pagpapakita at pagpapakilala ng Diyos sa atin. Maaring sa pamagitan din ng mga santo at santa at ng mahal na Birheng Maria. Pero ngayon, sa pagkakataon na ito, makita natin yung patuloy na pagkilos ng Diyos sa mukha ng mahal na Birheng Maria. At ngayon ay sa mukha ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Bahagi na makita mo natin yung pagpapalalim ng debosyon. Kasi may iba't ibang pangalan Kaya tapos lang din ng yung Marian Grand Procession, yung Immaculate Grand sa Manila, na ginagawa ko kalimitan ng first Sunday of December. Nagkataon na binalita na rin sa akin na in-announce doon sa huling Grand Marian Procession, kasi yung ating mahal na Birheng Maria ng Dilao kalimitan doon kasali. Pero pagkatapos ng pandemya, hindi na sinali, kasi ang sinasali na lamang ay mga koronada. At nung last December, first Sunday ng December, ay in-announce na from here on, ang lahat ng isasama ay ang mga koronada. Ay yung ating imahe ng mahal na Birhen ng Dilao ay hindi canonically coronated. Sabi nga ay nakaunahan ng obispo, but that is not considered as canonically coronated. Sabi nga ay ba't hindi natin pakoronahan? Doon papasok yung debosyon. Kinakailangan natin ng debosyon, na maipakita yung debosyon natin sa mahal na Birheng Maria ng Dilao. May debosyon tayo kapag tayo ay nagpo-posisyon sa Manila. Dinudumog tayo. Maraming mga tagapangil ang naroon kasama ng mahal na Birheng Maria. Pero dito, sa mismong pangil, sa ating parokya, ay kakaunti ang nagdidebosyon. Kaya makita natin tuwing kailan, tuwing Sabado, yung ating lamang ilang mga matatanda, ang nandudinari noon. 3, 4, pinakamarami na 5. So kaya kinakailangan natin ng maraming nagdidebosyon. Kasi yun yung trabaho ng mahal na Birheng Maria, ilapit ang tao sa Diyos. Kapag wala akong nagdarasal sa mahal na Birheng Maria,
how can we maging pamamaraan na mailapit ang tao sa Diyos? So, kinakailangan natin tayo ay maging mga imahe ng mahal na Birhen Maria. Katulad ng Guadalupe, ng Dilao, ng Natividad, may iba't ibang mga pangalan yun. Pero ibig sabihin, ito yung mga special na mga pangalan na may special na ginagampanan. Doon po sa Guadalupe, ay sabi nga, isa sa mga doon ay yung sinabi kay Diego na gusto kong magpatayo ka dyan ng simbahan. Sabihin mo sa Arsobispo, kasi yun ang namamahala doon, Arsobispo. At yung dala lang ni Diego, ay alin, yung tilma, na later on, nakita na alin, ito yung itinuturing na out of this world. Kasi mula yun sa mga petals ng halaman na ginawang parang isang hibla ng tawag ito ng pantakip para ipanlaban sa anumang uri ng lamig. So bahagi yun na kung saan ay makita ko ng alin doon naniwala yung tinatawag natin Arsobispo na ito ay hindi lamang galing sa tao, ito ay galing sa Diyos. At yun ay sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria kasama si Diego. Maging bahagi o yun. Kasi hindi lang mahal na Birhen Maria, pinagpapakitaan. Kaya kinakailangan din natin, palaguin natin yung debosyon sa mahal na Birhen Maria. Dito mismo sa ating parokya. At isa na rito, yung ating ini-introduce, yung tuwing Sabado, yung lalong-lalo na yung first Saturday of the month, tayo ay nagpupunta sa bawat mga barangay na sana ay mapagtibay natin na dumami yung nagpupulisyon, madami yung nagdarasal. Yung pagdarasal ng Santo Rosario, maipakita natin, lalong-lalo na sa pagkilos natin, sa pagtugon natin sa panawagan ng buong may kapal. Sapagkat yun yung trabaho ng mahal na Birhen Maria. Tayo tinutulungan. Kaya nga nung December 8, Immaculada Concepcion. Pinapaalala natin na hindi lang si Maria ang nililinis ng Diyos. Tayong lahat ay nililinis ng Diyos. Kaya nga, isa po yun sa makita natin na mapalakasan na natin yung devotion natin sa mahal na Birhen Maria ng Dilao. Alam nyo, sabi ko nga, kahapon, supposed to be yung mga, isa ko kasi, yung iba rin mga paring na una sa akin, gusto i-develop din yung, kaya meron tayong mga replika ng mahal na Birhen ng Dilao, na so dito ngayon, sa loob ng 9 na araw na ito, before 18, ay sabi ko nga, tuwing misa, pinapaspasan ko yung mga may-ari. So, nakakalungkot lang kasi kahapon, wala yung may-ari ng pangatlong imahin. Hindi ko alam kung naisasabi pa sa kanila, or representative. Well, yun ang sa akin yung pagbabasbas. Pero ibig sabihin, kasi doon makikita natin, nasaan yung ating debosyon. Kapag ang haba ng ating yung ating nobinaryo sa mahal na Birhen ng Dilao, kung mapapansin nyo, mula ho ng Agis, ay mula ho pala ng 9, ay makita natin na rin. Ang haba, isang oras o yun kasi may awit. Pero iilan lang ho ang nagdarasal.
ilan lang nagdarasal. So ipanalangin ninyo, ano? Ipanalangin ninyo kasi ngayon, ipinagdiriwang natin ang mahal na Birhen ng Guadalupe na alin ay maliwanag na nagkaroon ng pagkilos ng pananampalataya, ano? Na nawa ay mapalago natin yung alin, yung patuloy na pagkilos ng mahal na Birhen Maria bilang katulong upang ilapit tayo sa Diyos. No? So, bahagi po yun. No? Palagi pa rin hamon na pusa ko ay sana po ay mapalakas natin. No? At sabi ko nga, kapag magkaroon tayo ng maliwanag na devotion, madali na ho. Madali na akong i-apply natin, no? Sa simbahan for canonical coronation, no? Kasi kalimitan nun, dalawa lang naman iniilig yun eh. Ano yun? Debosyon at pera. Madali yung kitain yung pera. Yung debosyon ang mahirap, no? Yung debosyon ang mahirap. Kinakailangan ng pera kasi sapagkat maraming aasikasuhin, ano? Na kapag sinabi mo natin, no? Na kinakailangan mo, magpapakorona ka ibig sabihin, bibili ka ng corona, ano? Wala ka naman corona, bibilin mo yung ginagamit laang ng kapag Miss Universe laang diyan, ano? Hindi, no? But sabi ko nga, ay mas mahirap hanapin yung debosyon. Kung tusin, ano? Madali na nga laang yung pera kapag nandun ng kontusin, yung debosyon. So yun din yung ipanalangin natin sa kapistahan ngayon ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Ano? Na yung ating kung tawagin natin, yung tawag natin sa mahal na Birhen Maria, mahal na Birhen ng Dilaok, kasi yun ang ating pagkilala. Mahal na Birhen pa rin yun. No? Kaya lang, yun ang malapit sa atin. No? Ay, sana ay magkaroon din tayo ng malakas. No? At ipanalangin natin. Kinakailangan ipanalangin natin na alin. Magkaroon tayo ng debosyon sa mahal na Birhen ng Dilao. No? Hindi lang iilan ang kailangan natin. Kinakailangan natin yung alin. Marami. Kung maaari nga lamang ay buong bayan, no? Na makita ho natin sa pagkilos ng mahal na Birhen ng Dilao. Hindi lamang itong iilan, no? Or else ay hindi tayo magagrant for canonical coronation. No? So, idalangin natin, nawa ay lalong mapagtibay natin ang ating pananalig. Makita ho natin, it's not a question of gusto ba natin, no? Kinakailangan natin ay mga maliwanag na religious activities, no? Na mag-participate tayo at aanyayahan natin, lalong-lalo na ho yung nabinari ngayon ng mahal na Birhen ng Dilao.